Malaki ang papel na ginagampanan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC pagdating sa mga hakbang ng gobyerno para mapababa po ang kaso ng kahirapan sa bansa. Kaya naman ngayong umaga, makakasama po natin live sa studio si Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng NAPC. Kalope, Happy New Year po sa inyo at welcome po sa Rise and Shine Happy New Year at magandang umaga dito sa inyong programa at sa ating mga tagapakinig. Okay, Kalope, ngayon ay bagong taon, 2024. Siyempre may mga bagong programa ang NAPC at pagpapatuloy ng mga anti-poverty programs po ninyo. Ang NAPC po ay meron po nga kayong National Poverty Reduction Framework na nakaugnay sa Philippine Development Plan. Ano po bang ilan sa mga konkretong proyekto na nilalaman po nito, Kalope? Inuna natin itong ating National Poverty Reduction Framework para yung ating programa ay mas masinop na maipatupad. No? Ito ay binubuo ng tatlong pangunahing batas na una yung nagtatakda at nagbalangkas ng National Anti-Poverty Commission. Ito yung RA 8425, ito ay yung pang 1998 at nitong 2019 ay mayroong panibagong batas. Ito naman yung Magna Carta of the Poor. At another, merong yung community-based monitoring system na kung paano naman susukatin yung kahirapan, particularly sa mga lokal. Siguro mas maganda mag-focus tayo dun sa nilalaman ng Magna Carta of the Poor. Ito yung tungkol sa pagbibigay ng adequate food sa ating mga kababayan, decent work, adequate housing, sa kalusugan, at sa edukasyon. Ito yung mga kailangan nating tugunan at ito yung itinatadhana ng batas na dapat ay tutukan ng National Anti-Poverty Commission. Maganda po itong tinatadhana ng mga batas na ito, pero paano po natin isinasagawa, partikular po ng NAPC, ang implementasyon po ng mga ito para maramdaman po ng ating mga kababayan, Kalope? Ito ay isinasagawa natin sa pamamagitan na rin ng institutional framework na nakalatag sa National Anti-Poverty Commission. Ang tagapagpatupad ng ating mga focus sa anti-poverty programs ay yung ating mga member agencies sa NAPC. Ito yung mga national government agencies kagaya ng Department of Agriculture, ng DepEd, ng DOLE, ng DSWD, ng DOH, ng DSUD. Sila yung nag-i-implement ng ating malalaking programa at ang role ng National Anti-Poverty Commission dyan ay tsakin na ipapatupad ang mga programang ito. So yung mandato natin ng program monitoring at bukod dyan kasama rin natin yung mga leagues of local government units, no? At saka yung 14 basic sectors natin. So that's the framework at yun yung mekanismo na ginagamit ng NAPC kung paano ipapatupad, paano i-monitor yung mga programa ng ating pamahalaan laban sa kahirapan. Nabanggit yung mga LGUs at yung 14 basic sectors, Kalope. Ang NAPC po ay binubuo po ng 14 na sektor at kamakailan nga po ay nagkaroon po ng pagbabago po sa mga representative at maging sa mga council members ng batayang sektor na ito. Paano po kayo nakikipagtulungan po, Secretary, sa kanila upang matugunan po yung pangangailangan po ng mga nasa laylayan po ng ating lipunan, Sec? Una, sila ay bahagi ng komisyon. Doon sa highest policy making body ng komisyon ay kasama sila. Meron silang 14 na representative mula sa 14 na sektor. At bukod dyan ay meron tayong tinatawag na institutional partnership. Itong mga sektor na to ay may kapartner na national government agency, halimbawa ang ating mga kabataan at estudyante. Kapartner nito ang DepEd. Ang manggagawa ay kapartner ang DOLE. Ang magsasaka ay kapartner ang DA. Ang mga mangingisda ay kapartner ang BFAR. So sa pamamagitan nito ay nai-implement yung nagkakaroon ng ugnayan yung ating mga basic sector at saka yung national government agencies. At sa ibaba, meron tayong tinatawag na Regional Basic Sector Coordinating Council na ugnayan naman sa ating Regional Development Council. Pagdating sa ibaba pa sa mga local government units, ay inaasahan natin na nagkakaroon na tayo ngayon ng mga Local Poverty Reduction Action Committee na kung saan nandun naman yung ating mga LGUs, yung basic sector, at saka yung mga civil society organizations. So, ganon yung ugnayan natin from national down to local level. Ayun. So the mechanisms are in place para talagang masigurong napapakinggan yung pangangailangan ng mga basic sector at syempre natutugunan ng mga ito. Secretary, we have witnessed before na marami pong mga magagandang anti-poverty programs
programs, yung mga local government units, na talaga naman pong masasabi po nating epektibo. May mga pagkakataon po ba na ang NAPSI po ina-adapt po itong mga local projects na ito para mai-apply po sa ibang lugar, Sec? Yan yung tinignan natin, yung sinasabi natin mga best practices ng ating mga local government units. At pag may nakikita tayong ganyan na ipinopromote natin, so it's up to other LGUs to adopt best practices of other local government units. But ito naman yung hinahanap natin, ano ba yung mga magagandang programa na naging epektibo dun sa ibang lugar at maaaring maging epektibo din dun sa ibang mga komunidad at lokalidad. Na gusto ko namang i-focus this time, Sec, yung ating mga magsasaka at mga mangingisda na kabilang pa rin sa mga vulnerable sector. Ano po yung mga partikular na programa po ng NAPSI at ang mga katuwang po ninyong ahensya para po sa kanila? Ang Department of Agriculture ay member agency ng National Anti-Poverty Commission. So yung implementation ng mga programa ay nasa kanila at natutuwa tayo na dagdagan yung kanilang budget ngayong 2024, no? Yung kanilang rice program ay nagkaroon na ng 30 billion and then dun sa mga ating fisheries program naman merong around 6 billion. So masasabi natin merong sapat na pondo ngayon na aasahan yung ating mga magsasaka at mga mangingisda na makakatulong sa kanila sa pamamagitan ng ating Department of Agriculture. Alright, Secretary, narinig na natin sa ating Pangulo ang kanyang target na poverty incidence rate at the end of the administration, single digit. Nasaan na po tayo ngayon? Are we on track po, Kalope? Yan, natutuwa tayo dahil yung huling iniulat ng NEDA at ng PSA ay yung estimate nila nung first semester ng 2023, ang poverty incidence ay bumaba mula 18.1% noong 2021 to 16.4% nitong first semester ng 2023. So ibig sabihin ito ay bumababa at ito ay ang dahilan nito ay yung mga programang ipinapatupad ng ating pamahalaan. Nagkakaroon na ng convergence yung ating mga programa at nagiging dahilan ng pagbaba ng kahirapan. Dagdag pa dito, nung third quarter ng 2023, meron ding iniulat yung SWS na bumaba yung insidente o kumonte yung nakakaranas ng kagutuman at kahirapan sa ating mga kababayan. So nakikita natin ay umuusad yung ating pagbaba ng kahirapan at kagutuman. That means that the programs being implemented are also effective, ano? At nararamdaman ito ng ating mga kababayan. Panghuli na lamang po, Kalope. Bukod po sa mga nabanggit po ninyong mga programa, ngayon po nga 2024, ano po yung mga ilang pang mga plano at espesyal na proyekto po ng NAPSI para po sa taong ito? Tayo ay nakatutok dun sa implementasyon ng ating Magna Carta of the Poor at ang ating special program ay nakatutok dun sa rollout ng Local Poverty Reduction Action Plan. Nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga local government units upang balangkasin at ipatupad yung kanilang mga local poverty reduction action plan na mandato nila batay sa batas at inaasahan natin na yung convergence and harmonization ng national government agencies at programa ng ating mga LGUs will happen on the ground, no? At kasama dyan yung ating mga batayang sektor na lalahok at makikinabang dun sa ating mga programa. Okay. Well, Kalope, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng mga programa at plano po ng National Anti-Poverty Commission at sana po ay patuloy na mapagtagumpayan po ng NAPSI at katuwang po yung mga partner agencies po natin and of course mga local government units para mapababa po ang kaso ng kahirapan sa ating bayan. Muli salamat po, Secretary. Maraming salamat, Dayan. Alam nyo, itong ating approach ay whole of nation and whole of government. Kaya sama-sama po tayong lahat dito. Maraming salamat po. Muli, Kalope, marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo at ang buong NAPSI.